City sa Kalinga Province, may parang bulkan sa gitna ng ilog na bumubulwak ng tubig. Ano kaya ang hiwagang ito? Hot na tourist attraction sa bansang Iceland ang kanilang geysers. Dahil kasi sa nagbabagang temperatura sa ilalim ng lupa, dulot ng malaoven na init ng kanilang mga bulkan, umuusok at kumukulo ang tubig sa bukal na maya't mayaring sumasabog. Wow! Ang galing! Galing naman! Ang ganda! Kakatakot lang kasi biglang bumubulwak. Nature at its finest. Pero dito sa Pilipinas, partikular sa Tabuk City sa Kalinga Province, kamakailan lang, may namataan din daw na nag-aalburutong tubig na parang geyser. Ngunit bumulwak ito sa gitna ng ilog. Nayat pa sumayaw. Katakkilan nga fountain nito'y tabok. Ganito'y Kalinga. Di ay, oh. At kung ang mga geyser sa Iceland, minuto lang ang itinatagal ng pagsabog ng tubig, ang pagbulwak ng tubig sa Kalinga umabot daw ng 3 araw. Ay, grabe. Ano kayang nangyari sa bahaging ito ng Chico River sa Kalinga? Oh, Hapon nito lang March 13, papunta sina John sa tabi ng ilog para bisitahin ang kanilang alagang kalabaw nung nakarinig daw sila ng malakas na pagsabog. Paglingon namin sa baba, yun nga, napakataas ng abaw ng tubig. Siguro nasa 4 to 6 stories na building ang kasintaas. Dito na raw biglang umangat ang tubig sa taas na 50 feet. katakkilan nga fountain nito'y tabok. Ganito'y Kalinga. Di ay, oh. Yung pinakamataas na fountain na nakita ko sa buong buhay ko. Akala po namin bababa po ulit yung tubig, pero tumagal po. Kaya nag-video sila at nag-selfie pa. Gayunpaman, si John kinilabutan din. Napansin ko po na parang tumataas yung level ng tubig po. Tuwang-tuwa sila, pero hindi nila alam na alalang-alala ako po. Takot na takot. Da, siputan nyo pa, Teron. Sumadaw. Sumangat ka nyo yan. Abo. Oh. Kilala ang probinsya ng Kalinga sa kanilang Sulphur Mountains. Katunayan, 2 oras lang mula sa Tabuk City, makikita ang Mount Amfortungan na umuusok-usok at kumukulo-kulo rin ang tubig. Ang hinala ni John, baka konektado ito sa posible ring isa pang bulkan na baka nasa ilalim daw ng Chico River. Kinabahan ako kasi malay natin may volcano sa ilalim. Pero posible nga kayang may bulkan sa ilalim ng ilog na siyang dahilan kaya sumabog ang tubig. Grabe. Yung sa may Pasil sa Kalinga, parang natunaw yung crust o ilalim na bato. Mainit yung temperatura at nagkaroon ng maliit na pagtunaw. Pambihira po yun. Abangan mamaya tubig sa bahaging ito ng Chico River sa Tabuk City sa Kalinga Province. Bumulwak na parang geyser. Grabe. Ay. May posibilidad kaya ang hinala ng mga residente na merong underwater volcano sa ilog. Yung nangyari dyan sa Kalinga, location-wise, Sasambulat ang mga kasagutan. Mamaya na. Ang bahagi ng Chico River sa Tabuk City sa Kalinga Province, biglang bumulwak na parang geyser.
Grabe. Katakkilan nga fountain, ito'y tabok, ganito'y kalinga, di ay, oh. Ang pagbulwak ng tubig, umabot ng 3 araw. Kinabahan ako kasi malay natin may volcano sa ilalim. Posible kaya ang hinala ng mga residente na sa ilog may underwater volcano. Yung nangyari dyan sa Kalinga, location-wise, typically impossible na magkaroon ng mga bulkan dyan. So hindi po pwedeng geyser yon dahil unang-una, walang bulkan sa ilalim ng lugar na yon at walang active volcano doon sa malapit sa lugar. Wala ka tayong makikita na magsasabing geyser yan. Dapat umiitsa ito ng tubig na regular. Dapat yung tubig ay mainit, may usok na lumalabas at dapat may magma sa ilalim o mainit na bato. Samantala, simula nung bumulwak ang tubig, ang mga residente malapit sa ilog, nawalan ng supply ng tubig. Mamamatay po yung mga pananim namin kasi sa tubig lang po kami umaasa. Nag-alala kami, tigbunga pa naman ng palay namin. 90% dito ho ma'am may magsasaka. Ito na ho ang buhay namin kung itong patubig na ito. Dito na nalaman na ang bahagi ng Chico River kung saan bumulwak ang tubig, konektado pala sa kanilang irrigation system na siyang nagsusupply ng tubig sa Cordillera at Cagayan Valley. At ang totoong dahilan daw ng pagbulwak ng tubig, Ay, bumigay. ang pagputok pala ng siphon o pipe ng dam. Sa madaling salita, walang underwater volcano, wala ring geyser. Takay na ano ka. Malaking pressure ang hinahawakan nitong siphon natin kaya ganun po kataas yung ng tubig na lumalabas. Base sa investigation namin, yung mga tornilyo ng steel cover ng manhole nakalawang na kaya bumigay yung takip ng manhole. Ilang beses na rin daw pala itong nangyari na bumigay ang mga takip ng tunnel sa dam. Pero ang naganap na pagsabog daw kamakailan, ang pinakamalala, mabuti na lang at agad itong nakumpuni. Pinalitan yung mga tornilyo na tapon po sa ilog yung cover kaya may mga nagboluntaryo na hanapin doon sa ilog. Siputan nyo pa, tanong. Sumangat kayo yan. Nagpapasalamat po ako kasi po wala naman pong nangyaring masama. Mag-ingat po palagi kasi po hindi natin alam kung kailan darating ang aksidente po. Ang tubig kadalasang payapa at tahimik. Pero iba rin kung magalit. Oh! Ay, bumigay. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.